Okay, mic test 1, 2, 3. Good morning. First day na gagamitin natin ang bike papuntang work. Medyo malamig at before 6 a.m. ngayon. Oras na to. Ang unang impression ko, dahil kapon excited pa kasi ko eh. Kaya hindi ko masyado napuna at ang attention ko yung motor na magamay ko siya. So literally nabubulol ako, hindi ko masabi na nung pag-pick up ko sa motor kahapon, diretso uwi agad ako at nilock, sinecure ko at nag-edit na nung video post ko kanina earlier. Nasa 6 gear na ako pero parang kulang. Never mind. So, ito ang unang try ko at unang impression ko. Mas aggressive pala siya compared doon sa aking Urban Motard na mas relaxing yung position. Ito medyo mas sporty ng konti siya. At pinalitan ko rin yung gloves ko kasi kapon nilalamig yung kamay ko. Kahit na gamit pa yung inner liner. So yung Nox Armor na leather gloves kapon, hindi siya pang winter. So ngayon ready ako. Talagang pang winter na Russia gloves. Tapos gamit ko yung inner liner na Nox. Revit pala, Revit. Okay. Huwag na mag-overtake. Plenty of power. Hindi ka masya-short. So yeah, yung riding position nito mas aggressive pero mas fun. Maraming nag-comment sa marami. Konti lang pala nag-comment sa post ko, yung puro mali pa yung una nilang guess. BMW, correct? Pero yung model niya, ang tawag dito R90. So, Romeo 9T for Tango. Yun ang tamang model niya. At engine niya, R90 1200, pero ang capacity ng ano niya 1170cc. Really fun. Malamig. Yung niya getting used to it as well. Fast forward ng konti siya dun sa Urban Motard. So konting adjustments sa pag-ride. Pero I like this heated grips. Mas feel ko yung heated niya nasa level 2, pero ramdam mo yung init talaga doon sa heated grips ng Urban Motard ko. Kailangan nasa level 3 ka para mapil mo yung design. Using the same gloves as well. So short video lang ngayon, quick update lang. At so far mas fun, I think, itong new bike dahil bago lang siya. Pero hindi ko kasi ma-i-upload yung buong video kahapon eh. Masyadong malaki yung memory eh. Kailangan ko na ng bagong phone.
Kaya sponsor naman. Masyadong luma na yung phone ko, hindi niya na ma-handle yung storage space na kailangan mo para sa recording ng GoPro. Recording kasi ng 4K, 60 frames yata yun per second ang ang settings niya. Definitely more fun to ride. Mas madaling i-handle. Suppose yung urban modes aren't 803cc compared sa 1,000. So, ang nakaka-disappoint lang talaga yung sound ng exhaust nito. Kahit na naka-Acra siya, dahil nga sa regulation dito sa European countries, very strict. Kailangan pumasa siya sa yearly testing ng motor. Hindi katulad sa Pilipinas, maliit na motor, napakaingay na tambucho nilalagay. Which is over naman, kakasira na ng hearing. Pero ito, okay naman na palitan ng mas maganda yung tunog. Kasi hindi siya sounding na 1,000 over 1,000cc na engine. Medyo boring. Kaya hopefully in the future, more overtime, more kayod. Para kung ano pa yung pwede natin gawin sa bike na to. Kapon pala binigyan ako ng libreng upuan ni Carlos, yung sales consultant sa BMW. Kasi kapon di ko nga masyado na-feel na, sabi niya nga yung stock hindi raw komportable. Ngayon ramdam ko flat na mas harsh. So sabi niya pwede kong gagawin ko na lang yung uwi ko sa Pilipinas. Hanap ako ng mga gumagawa ng custom seats. At doon ko papapalitan ng mas komportable na upuan. So mas fun to ride straight away. I suppose hindi ko na-enjoy yung Ducati ko eh. Sabi ko nga kahapon, I think Ducati they make the best looking bikes, I think. Pero talagang paborito ko din kasi ang Ducati. So binigyan ko sila ng chance. Pero based doon sa previous experiences ko sa Yamaha na bike ko, first bike ko rito sa UK, walang problem, walang issues. Nagkaroon lang ng konting kalawang, which is normal dahil nga pag winter ang mga daan nilalagyan nila ng asin. Pero in terms ng reliability sa engine, walang problema doon sa Yamaha. Tapos yung second bike ko, Triumph, which is a British make. I think sila na yung in terms of quality sa akin na opinion ko lang ito, huwag kayo magagalit.
Triumph ang the best sa quality. Yung Trident nila, napakagandang bike. Ideal na pang daily ride mo, city ride. Pero kakaiba rin ang itong BMW na may boxer engine siya. Sa akin yung character niya, diba? So,